Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ating tatalakayin ngayon, sino po ba ang mga taong sinasamahan ng ating Amang Diyos noong una pang panahon? Alam po natin na si Enoch ay isang propeta. Alam po natin na si Daniel ay isang propeta. At alam po natin na may mga iba, mga tao, na hindi nila alam. Itong si Enoch ay siya po ang lulo ni Noah. Kaibigan, kapatid, ito pong si Enoch na siya po ang lulo ni Noah. Siya po ang nakakita sa lahat ng mga pangyayari ngayon dito sa ating mundo. Lagi po nating tatandaan na panahon ni Noah, marami na ang mga tao. Ang mga tao, kinukutya nila si Noah kasi daw si Noah ay gumagawa ng arka na siya ay matanda na, at bakit marami daw ang mga kahoy sa patag, bakit doon pa sa bukid gumagawa ng arka. Sa panahon ni Noah, ang lahat ng mga kasalanan ay ginagawa na ng tao. At kaibigan, kapatid, dahil po sa sobrang kasalanan na ginawa ng tao, inuutusan si Noah na gumawa ng arka sapagkat lilipulin na niya ang tao sa pamamagitan ng tubig baha. Ngayon, kasi ang karamihan sa mga tao, hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ni Noah, patuloy pa rin si Noah sa paggawa ng arka. Alam po ninyo mga kapatid, mga kaibigan, ang lahat ng mga ginagawa ni Noah ay utos, dikta ng ating Amang Diyos. Kung ilang metro ang sukat, ilang metro ang taas, utos at dikta sa ating Amang Diyos. Ngayon, dito na naman tayo, tapos na kasi yung tubig baha, no? At alam natin, marami kasi ang mga taong nagbabasa ng Biblia nung ipagamit pang Biblia, at nabasa ko rin yan. Pagkatapos ng baha sa panahon ni Noah, alam po natin na on the time na yan, patay na yung si Noah at patay na yung asawa ni Noah.
Ang naiwan, yung panganay na anak na babae at yung asawa sa panganay na anak na babae ni Noah. Ngayon, ang ginagawa nitong si Babil, yun nga ang tinatawag na turi ni Babil. Ang ginagawa ni Babil ay linabag niya ang utos ng ating Amang Diyos. Ano po ba ang utos ng ating Amang Diyos? Kasi wala ng tao sa mundo. Tapos na kasi ang tubig baha. No? Wala ng mga tao. Ano ang sabi ng ating Amang Diyos kay Babil? Lumakad kayo sa buong mundo, sumanay kayo. So, ang sabi sa English, go to the world and multiply. Kasi wala pa kasing tao noon eh. Wala ng tao, ubos na lahat na namatay sila sa tubig baha. Ang sabi naman, ang ginagawa naman ni Babil, gumawa siya ng turi. Napakataas na turi. Ang tawag noon ay turi ni Babil. Nung sumayad na sa alapaap, yung turi niya, narinig niya ang sabi ng ating Amang Diyos. Ano ang sabi ng ating Amang Diyos? Bakit sinuway mo ang aking utos na go to the world and multiply? Lumakad kayo sa buong mundo, sumanay kayo at magpakarami kayo. Ang ginawa naman ni Babil, nakita kasi na yung alapaap na doon nagmumula ang tinig ng ating Amang Diyos. Kinuha niya yung pangpana niya at pinana niya yung alapaap na doon narinig niya na doon nag-uumpisa ang tinig ng ating Amang Diyos. Ito talagang mayroong tao na makakarinig kung ano ang inuutos ng ating Amang Diyos. Nung sinuway ni Babil ang utos ng ating Amang Diyos na lumakad kayo sa buong mundo, sa buong daigdig at magpakarami kayo. Noong sinuway ni Babil ang utos ng ating Amang Diyos, pinatulog ang lahat ng mga tao. Pinatulog niya. At doon ay hindi na sila nagkakaintindihan. Kasi may English na, may Arabic na. Ayun, iba't iba ng mga lingwahe. Kasi gusto talaga ng ating Amang Diyos na matupad yung inuutos niya. Ano ang utos? Ulitin ko, lumakad kayo sa buong daigdig at magpapakarami. Ngayon, doon sila nagkahiwa-hiwalay. Kung saan siya magkaintindi, kung halimbawa English ka, Arabic ka, o ano ang salita o anong wika niya, doon sila, nag-iba't iba sila. Lumalakad sila sa buong mundo, sa buong daigdig, yung mga nagkaiintindihan. Ito, maganda ito.
Ang ibig sabihin, kapag hindi magkakaintindihan ang tao, ay tiyak na mag-aaway sila. Hindi kasi sila magkaintindihan eh. Ganon din ang mga nangyayari sa ating mundo ngayon. Hindi nagkakaintindihan ang tao. Tingnan mo ito ito. Itong si Trump, itong Amerika, at sa itong si Netanyahu sa Israel. Hindi sila magkakaintindihan sa Iran. Iba kasi ang lingwahe nila. Pero may mga Iranian na nag-aaral ng English na nakaintindi. Ngayon, ano ang ginawa nila? Siyempre, hindi sila nagkakaintindihan. Nagira sila, nag-aaway sila. Ngayon, dito na naman tayo sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Itong mga politiko na ito, pinagtulong-tulungan nila si VP Sara na ma-impeach kasi takot sila na kapag nakaupo na sa Malacanang itong si VP Sara, ay mananagot talaga sila sa mga ginagawa nilang mga pagnanakaw, mga kasinungalingan. Takot sila. At kaibigan, kapatid, tandaan po natin, ang lahat ng mga pangyayaring ito ay nasa propesiya na noong ipagamit pa ang banal na aklat. At talaga sa taong ito, mawawala talaga itong bangag na presidente. Mawawala talaga siya sa taong ito. Ngayon, sobra na kasi ang mga ginagawa niya, nagugutom na ang mga tao. Naku po, kawawa naman sa mga tao. Nagugutom talaga. Naghihirap. Sobrang kahirapan. Mataas ang buwis, taas ang gasolina. Lahat ay tumaas. Pero itong lahat na ito ay talagang nakasulat na sa banal na aklat. Bakit po ba kailangan na magira, magdigmaan sila? Para matupad ang hula. Kasi kapag magdigmaan na, mag-World War na, marami ang mga taong mamamatay at paglipas ng digmaan, maging mura ang mga bilihin, lahat maging mura na. At matitikman na ng tao ang kanyang pag-aasinso. Aasinso talaga ang tao kapag matapos na ang gera. Pero kaibigan, kapatid, ngayon pa lamang maghanda na tayo kasi wala kasing gera na matapos sa 5 buwan, 1 taon, 2 taon, wala po. Karamihan kapag magdigmaan na, magira na, 10 taon. Ngayon pa, magsihanda na tayo. Kaya nga,
ang tao, talagang mahal sa Diyos ang tao. Kasi ang Diyos kasi ang lumikha ng tao. Sa sobrang kasamaan na ginawa ng tao, doon ang amang Diyos nagpapalayo. Hindi na halos marinig ng tao. Yun, talagang may tao na makarinig talaga sa mga inuutos ng ating amang Diyos. Ano ang utos ng ating amang Diyos sa pamamagitan ng kanyang isang kordero na Panginoong Jesucristo? Iparehistro ang Holy Quadro G Religion Incorporated. Bakit po kailangan sa tao ang Holy Quadro G Religion Incorporated? Kasi ito po ang nag-iisa na religion na hinahawakan at sinasamahan ng ating amang Diyos. Kaso lang, ito, marami ang hindi naniniwala. Nakauna kasi yung mga religion na naniniwala sa mga imahe, sa mga rebulto. Nakauna kasi yung mga Pentecostal. Nakauna kasi yung Katoliko, Baptist, Protestante, born again. Napakarami. Saksi ni Jehovah, Mormons. Napakarami. Nakauna sila. Kaibigan, kapatid, ang huli, itong The Holy Quadro G. Dapat dito tayo pumasok. Dito tayo sasamba. Kasi ito ang tama, ito ang tamang daan na dapat nating lakaran. Ito po ang nag-iisang sasakyan ng tao tungo sa kanyang kaligtasan. Sa panahon ni Noah, balik tayo sa panahon ni Noah. Ang lahat na nakasakay sa arka, naligtas o wala? Hindi. Lahat naligtas. Yung mga hayop, naligtas lahat. Kung ano tayo ngayon, mayroon tayong makikitang kambing, sila po ay nakasakay sa arka ni Noah. May makikita tayong kalabaw, baka, asno, yun po sila ay nakasakay sa arka ni Noah. Itong Holy Quadro G Religion Incorporated, uulit-ulitin ko po ito. Ito po ay huli, ang nag-iisang sasakyan ng tao tungo sa kanyang kaligtasan. Bakit po na ang pinakahuli ang siyang maliligtas? Kasi kung sa bigas pag-isisig, ang mga sakop o membro sa The Holy Quadro G Religion Incorporated, kahit wala sila dito, nandoon sila sa malayo, ay nag-iisa pa rin. Kasi napakinggan nila. Nakasubaybay sila sa The Holy Quadro G. Dito sa Holy Quadro G ay wala kaming 10%, wala kaming abuloy, kundi lahat na tinuturo ay
utos mula sa langit, mula sa ating Amang Diyos. Tandaan natin, itong si Enoch ay lulo ni Noah. Ang pamilya na iyon ay pinagpala ng ating Amang Diyos. Balikan natin ito si Babel. Bakit siya naging makasalanan? Sinuway kasi niya ang utos ng ating Amang Diyos. Diyan siya po nagkakasala. Sinuway niya. Ngayon dito sa Holy Quadrilogy, kung gusto kang maligtas, pumalo ka. Makasubaybay ka. Dapat makapalo ka, pakinggan mo ang lahat at ang lahat ng mga sinasabi ko, gawin mo sa ipamumuhay mo. Ano po ang dapat ipamumuhay ng tao? Hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng ating Amang Diyos, at mapakinggan mo ito sa araw ng mga pagsamba. Kailangan po ba sa tao ang pira? Opo. Pero kung ang pira o kayamanan mo ang inuuna mo, diyan po kayo magkakasala. At ang paggawa ng mga kasalanan, mga kasinungalingan, kung iyan ang inuuna mo, lalo ka nang magkakasala. Ito po ang tinuturo sa Holy Quadrilogy. Iisa lamang ang ating Amang Diyos na nasa langit. Espiritu ang kanyang kalagayan, at ang Panginoong Hesukristo ay hindi siya Diyos, siya po ay tao. Tandaan po natin, iisa lamang ang ating Amang Diyos, Espiritu ang kanyang kalagayan, at ang Panginoong Hesukristo, siya po ay hindi Diyos dahil siya po ay may katawang lupa, siya po ay tao, siya po ay ipinanganak para siya ay maging tagapagligtas. Siya ang tagapamagitan mula sa tao at tungo sa ating Amang Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, walang ibang tinuturo ang The Holy Quadrilogy, kundi dapat baguhin ang mga maling mga pag-aaral. Iwanan mo na yung mga Trinity dyan. Iwanan mo na yung mga kasinungalingan. Mga ribulto, iwanan mo na yan. Mga pagsayaw-sayaw, mga drum sa mga pagsamba nila, iwanan mo na yan. Hindi ka maliligtas, kapatid. Yung mga pastor, mga pastora, mga ministro, palagi silang humihingi ng pira sa kanilang mga membro para sila ay makakain, para may magamit sila sa kanilang mga kalayawan. Ang lahat ng mga reliyon na yan ay puro mga kasinungalingan. Ito lang si Eduardo Manalo sa Iglesia ni Cristo. Palagi silang nagpo-post sa social media, sa Facebook, na ang sabi, mga kapatid,
magbalik loob na kayo kasi malapit na ang araw ng paghuhukom. Ang tanong ko ito, bakit kinakasuhan mo si Angel na kapatid mo? Bakit kinakasuhan mo? Tinitiwalag mo yung si Lote? Kapatid mo yan eh. Ang tanong ko ito, saan ang pag-ibig diyan? Saan ang pagmamahal niyan? Di ba wala? Kasinungalingan yung palagi kayo nag-post sa social media. Kasinungalingan yung mga ginagawa ninyo. I-live ninyo, ipakita ninyo na binalik loob ninyo yung ina mo at yung kapatid mo, si Angel at saka si Lote. Ipakita mo at ipalive mo na nagmamahal ka bilang kapatid, minamahal mo yung mga kapatid mo. Kasi ito kasi ang utos ng ating Amang Diyos. Mahalin mo ang iyong kapatid, mahalin mo ang iyong kapwa, tulad ng pagmamahal mo ng iyong sarili. Saan ang pagmamahal? Wala na, di ba? Ito namang Pentecostal na ang founder si Charles Fox Parham. Napakasinungaling at napakasama. Kasi yung iba, sila ay nagagalit sa akin kasi isiniwalat ko ang mga ginagawa ni Charles Fox Parham. Ito kasi, alam ko na marami kayong may mga cellphone, may mga computer, mga internet kayo. Ano po ba itong si Charles Fox Parham? Siya po ay nagbubuga ng apoy. Kasi po siya po ang isang taong dragon na nakipag-away sa ating Amang Diyos. Siya po ay hinulog dito sa ating mundo. At ano ang mga pagsambang ginagawa niya? Siya po ay nakipag-sex sa mga babaeng mangimembro niya at yung namang mga binatilyo ay ginawa din niyang, naku po, napakasama talaga. Napakasama. I-search ninyo sa YouTube, sa Google. I-search ninyo kung ano itong si Charles Fox Parham. Yung iba, alam na nila pero ini-ignore lang nila. Nagpapatuloy pa rin sila hanggang ngayon. Enjoy man sila. May drum kasi, may mga organ sila. Ang kanilang mga pagsamba. Nagsayaw-sayaw sila. Iyon ang kaibigan, kapatid. Ang mga ginagawa ba ni Charles Fox Parham, yun po ba ay natutuwa ang ating Amang Diyos? Hindi po. Galit na galit ang Amang Diyos. Kinakalaban kasi, ito kasi si Charles Fox Parham, isa po yung dragon, kinakalaban niya ang ating Amang Diyos. At ito pa, ang matindi. Itong insik na to, na siya po ang founder ng Born Again daw. Born Again. Sino po itong insik na to? Si Peter Siu Yung Si. Itong si Peter Siu Yung Si, isang insik. Ano po ba ang kanilang relihiyon? Itong mga insik na to.
Yun po ang tinatawag na Tripitaka Buddhista, Buddha. Isa ring rebulto, di ba? Isa ding rebulto, isa ding imahe. Ang sabi niya, i-search nga niya sa Google, ang sabi niya, ano kasi itong si Peter Siu, yung si isang mechanical engineer. Ang sabi yan, maliit lang ang kinikita ko sa mechanical engineer ko. Kailangan kong gumamit ng Biblia. Kasi sa Biblia, kapag ang Biblia ang gagamitin mo, ang tao naman ay maniniwala. Kasi Bible yan eh. Di ba? Maniniwala ang tao sa kanya. Marami ngayon ang membro nila. Marami ang membro. Tulad din ng mga taong mga Katoliko. Marami ang kanilang mga membro. Dito, sa Holy Quadrogy, wala kaming 10%. Ang amin dito, ang pag-aalay ng mga awit at ang mga pagtuturo, ang aming mga kapatid, kaibigan, ang lahat ng mga tinuturo ko ay dikta mula sa langit. Talagang makakarinig talaga ako kung ano ang sinasabi. Tulad din ni Noah na makakarinig siya sa mga sinasabi ng ating Amang Diyos. Tulad din ni Moises, na si Moises, makarinig si Moises kung ano ang inuutos sa ating Amang Diyos. At ako ngayon ay makakarinig talaga kung ano ang inuutos at yun din ang itinuturo ko. Tinuturo po ba? Nakikita po ba sa banal na aklat ang lahat ng mga Bible scholar nabasa na nila iyon? Ang sabi ni Daniel, nakita ko doon sa malayo na ang dagat ay hinahambalos sa 4 na malalakas na hangin. Kung 4 na bagyo yan, delikado, di ba? Ang dagat ay hinahambalos sa 4 na malalakas na hangin. Ito na yun, ito na. Kaibigan, kapatid, ito na ang The Holy Quadrogy Religion Incorporated. Ito po ang 4 na malalakas na hangin na naghahambalos sa dagat. Ang dagat ay mga tao. Ang mga malalaking kabundukan, mga malalaking relihiyon iyan. Ngayon, alam po ba ninyo mga kapatid, doon sa iba't ibang bansa, maraming mga relihiyon na wala ng mga taong nagsisamba sa kanilang mga bahay-sambahan? Wala na. Bakit po? Sig-alisan yung mga tao, yung mga membro. Hindi na kasi sila makaiintindi sa mga sinasabi. Yung pastor niyan, nang rape. Yung pari na yan, nang rape. Nanggagahasa doon pa sa mga bahay-ampunan. Hindi na nila maiintindihan.
Pero kapag ikaw ay pumasok dito sa The Holy Quadrilogy at subaybayan mo ito at ibahagi mo sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapatid, at iwasan mo yung mga kasinungalingan, iwasan mo yung mga kasalanan, at may takot ka sa ating Amang Diyos. Ang Diyos na ang bahala sa iyo. Bakit palagi nila akong kinukulam? Marami sila. Pinagtulong-tulungan nila akong kukulamin. Kinukulam po ako nila. Kasi galit na galit sila sa akin. Ayaw nila sa The Holy Quadrilogy Religion Incorporated. Dahil wala daw Biblia. Hindi daw kami nagamit ng Biblia. Totoo naman po na matagal na po na sinarhan at inuutusan sa ating Amang Diyos si Daniel. Ang sabi sa Daniel, ang sabi, tandaan natin, Daniel, Daniel, sarhan mo na ang Biblia, padlakan mo na ito. Ang ibig sabihin, hindi na dapat ipagamit ang Bible. Bakit ginagamit pa rin sa mga ministro? Ginagamit pa rin sa mga pastor at mga pastora? Para mga pari, ginagamit pa rin nila para makapangwarta sila. Yun po ang totoo. Kaibigan, kapatid, totoo talaga na ang isang tao na walang pera ay hindi siya makakain. Pero itanim natin sa ating isip at puso't isipan sa natin na kung mahal at may takot ka lang sa ating Amang Diyos, bigyan ka niya ng makakain. Kung natatandaan ninyo ang Panginoong Hesukristo, noong nandoon pa sa Israel, isang piraso lang na tinapay, pinakain niya ang ilang libong mga tao. Alam po natin yan. Ang Holy Quadrilogy Religion Incorporated lang ang nag-iisa na pinakahuli na relihiyon na yinakap, sinamahan, nagsubaybay, at ang ating Amang Diyos mismo ang nagsasabi. Kasi wala tayong pera, Ang tawag sa akin ay isang uod lamang. Anong sabi ng ating Amang Diyos? Huwag kayong matakot, uod. Kasi patitibayin kita. Itataas ko ikaw ng aking kamay ng katuwiran. Yun po ang sabi niya. Huwag kang matakot, isang uod. Nandito ako. Hahawakan kita at itataas kita sa aking kanang kamay, sa aking katuwiran. Yun po ang totoo. At handa ko po, natuto pa rin ito.
kahit anong mangyari, tutuparin ko ito. Galit sila sa akin kasi sinawalat ko yung mga maling mga pag-aaral nila. Kinukulam nila ako, pero hindi ako natatakot sa kanila. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo po ay manalangin sa ating Amang Diyos.